lahat sa pagtanggap ng salita ng Panginoon sa umaga ito. Si Pastora Susan po ay meron po kasi silang reunion no, sa kanila. Sambales po siya na Friday, Saturday at ngayon po ay papunta po sila na Laguna naman po. Wait lang po ay hindi po Men, sanay po ako sa online eh. Gusto ko na ako makipagbalik kay Jumbo sana eh, na siya yung host. Amen. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na po. Patuloy kami, Lord, na nagpapasalamat na nagkaroon kami ng pagkakataon upang makapag-fellowship. Bagamat, Lord, na hindi ganun kagandahan ng panahon. Pero, Lord, naniniwala kami na you are sovereign at nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya ikaw patuloy, Lord, na mahayag sa mga salitang pag-aaralan namin. Lord, sabi mo nga po, Lord, we will know the truth and the truth will set us free. Kaya dalangin po, Panginoon, na maging tama yung aming pag-response sa salita na aming pag-aaralan today. Continue, Lord, to open the scripture for us at maging tama yung posture namin, Panginoon, sa pagtanggap ng salita sa umalang ito. Pagpalain mo, Lord, ang araw na to at patuloy na ang banal na Espiritu mo, Lord, ang pumili sa bawat isa. At ito, Lord, ang aming panalangin sa pangalan ng anak ng Jesus. And so, nasa topic pa rin po tayo ng managing your finances well. So, part 3 na po tayo. Pinalakay po ni Pastora Susan po to, yung part 1 at part 2 for 2 weeks. At ito pa rin po ay yung sa, dahil po sa prophecy ni Dr. Jonathan David tungkol sa world economic cycle, no, na mangyayari. So, yung worst scenario, tayo po ay patuloy na hinahanda ng Panginoon. Sabi nga ay nasa pangatlong na tayo, no, cycle. Yung una, diba, yung unang cycle is yung Pascal, nagsimula po ito yung 2012 hanggang 2019. So, yung sa second cycle is yung years of scarcity at nag-start po ito noong 2020 hanggang 2024. Kaya makita rin natin, di ba, yung unang pasok ng pandemic is 2020. At nangyari nga po, sa pangatlo po, dito na po tayo sa 4 years of crisis, yung bleeding cow. Ito po ay nagsimula last year hanggang magtatapos sa 2020. So talagang tayo ay piniprepare ng Panginoon at patuloy din niya na tinuturuan tayo na ano ba yung mga prinsipyo na pwede natin lakaran para masecure talaga natin na yung provision ng Panginoon ay mararanasan natin. So sabi nga, when money comes in, ano yung dapat natin gawin? No, andito po tayo sa short-term financial management. So una, slide please. Yan. So una, pag pumasok yung pera, no, sabi, money to be set aside and given away as tithes and offerings. So yan po yung tinalakay ni Pastora Susan. So ito pong apat yung ating tatalakayin. Nawa matapos ko. Yan. So pangalawa, sabi dyan, money to be set aside to meet our obligation. Money to be set aside to repay our debts, mortgage, and loans. Money to set aside to be saved for future needs. At last, money to be set aside to support our lifestyle. So sa number 1, bakit ba kailangan natin talaga mag-tithing? Sabi ng Deuteronomy 14:23, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. So, kaya siya tinawag na tithes kasi nga 10% no, ng ating income na binabalik natin sa Panginoon. At yung sa offering, no, sabi nga sa pinag-aralan natin na last week, kung ano yung binibigay natin yung sa 90% na natira sa atin, yon. At yon, nag-determine din kung ano yung magiging harvest natin. So, ano yung tinanim natin? Diba yung law of the harvest? So, sabi ng 2 Corinthians 9:6-7, review lang po ito last Sunday. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what has decided in his heart. Kaya, pag magbibigay din tayo, no, talagang pa-search natin sa Lord yung puso natin. Diba? Baka pumasok yung spirit of fear. Diba? Matakot tayo. Lord, paano yung pangangailangan natin?
yung worry natin, di ba? Yung mga gastusin natin, di ba? Lalo na alam ko sa mga nanay na sa mga humahawak ng budget, di ba? At yung tinisan yung spirit of grace. Pero sabi dito, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Diba? Tinitignan ng Panginoon yung ating puso, yung attitude o yung manner natin sa pagbibigay. Yan. Kaya sabi dito, so ituloy ko na po yung sa number 2, money to be set aside to meet our obligation. Sabi po ng Galatians 6 verse 5, for every person will have to bear with patience his own burden or faults and shortcomings for which he alone is responsible. So dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginawa. Kaya the moment na meron tayong hawak na pera, no, after na ma-separate na natin yung para kay Lord, pangalawa na dapat natin yun, itabi na natin yung mga obligasyon natin. Kasi diba sabi nga ng verse, bawat din sa atin may responsibility. So may kanya-kanya tayong responsibility na laan talaga yung mga bayarin. Yan. So sabi ng Romans 14 verse 12, so then each of us will give an account of ourselves to God. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Yan. Kaya yung pati pag-handle ng finances talaga yun. Meron tayong accountability sa Panginoon. Na kapag dumadating yung blessing, paano ba natin ito hinahandle? So, personal accountability po natin ito sa Panginoon. Yeah. Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort. Yeah. Kaya yung pagbabudget, talagang effort yun, di ba? Oo, talaga pag maliit. Talaga kailangan ng best effort. Yan. As something done for the Lord and not for men. So ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan ng parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So paano ba dapat natin na i-treat yung mga obligation natin? Sabi dito, treat your obligation as no mercy expense. Yan. Bakit? Bakit no mercy expense yung mga obligation natin? Diba? Kasi sabi dito, these are, ano ba yung mga obligation natin? These are your house rental. So kung umuupa tayo, di ba? May obligasyon tayo na magbayad sa ating yung upahan, yung water, yan, amortization, yung mga may nilong sa bangko man o sa pag-ibig, diba? So, tubig, yan, hindi pwedeng walang tubig. Kaya talagang kailangan i-secure natin yung pambayad sa tubig, diba? Sa Baclaran nga po ang mga gripo doon, kasi kanya-kanya sila ang mga gripo doon ay lock po. Yung gripo nila kuya, may lock po yun. Tapos, pero sabi ko, meron palang ganito, yung gripo may lock. No? Gripo ko to nakukontrol nila. Kasi may mga submeter sila. So, kanya-kanyang bayad sila. So, nakalista yun. So, ilan yung nagamit mo lang. So, para walang dayaan na, kukuha ko ng tubig doon. Kanya-kanya sila ng lock. So, bawat gripo may lock po doon. So, gano'n. Kasi nga, obligasyon nila magbayad. So, ano pa? Electricity. Yun. Kasi hindi naman tayo sabihin natin sa Meralco, pas muna, hindi ako makakabayad, di ba? Sa telepono, at iba-iba pa yung mga obligation natin, lalo kayo maraming mga subscription na, no? Di ba? Yung mga internet, tapos kung gusto mo yung music mo, walang ito, di ba? Spotify o YouTube Premium, di ba? Sa YouTube Premium, parang ako lang hindi nakasama dun sa subscription. Wala? No? Tapos may Netflix pa. May Netflix na, may HBO pa. Tama? No? HBO. May Disney. Ang dami. Parang sabi ko lahat, pinaghiwa-hiwalay yung mga bayarin, no? Kaya sabi dito, you must be wise enough to prepare in your life how much obligation you can afford to do. Kaya kailangan, wise tayo. Ano lang ba yung kaya natin? Kaya natin bayaran. Kasi pag kinuwenta po natin yung lahat, diba? Ang laki po na magiging obligation natin. Kasi may consequences kapag hindi tayo nakabayad. Halimbawa, pwedeng yung pangalan natin, diba? Delinquent magbayad. So, may mga consequences. Putulang ka, no? Putulang ka ng Meralco.
Wala, pag-chismisan po tayo na, ay, naputulan ng tirahe ko si sister. Diba? So, parang kaya kailangan maging, tayo, maging wise. Ano lang ba yung kaya natin na obligasyon na kayang bayaran? Yan. Kaya sabi dito, mag-cost cutting tayo kung kailangan. Yan, kung necessary. Kung hindi kayang magtipid, kasi minsan pwede naman magtipid, diba? Sabihin kung sa Meralco, para bumaba yung ating bayarin, dati ginawa namin, sama-sama sa isang kwarto para isang aircon lang. Meron tayong kapatay ka rin ng India, so may mga pagtitipid, pero kung hindi talaga kaya na magtipid, mag-cost cutting. Nung ang time na sa Gentry, sabi ko sa total, bihira naman tayo pumunta doon. Sabi ko, ipakat na lang yung doon, internet. Sabi ko, magkano yung 1,600. Ayaw niya, sayang daw. Hanggang kinukulit ko siya, ipakat na lang yung sa bumayad siya. Tapos last na inako sa kanya, i-off na yung rep. Sabi ko, para wala talagang bill. Kasi kahit wala kami doon, may bill. 400, 300. Minsan nagsi-700 pa. Sabi ko, i-off na lang yung rep. Kung ngayon ilang buwan na kaming zero bill. So talagang may mga cost cutting na gagawin. Yan, sabi, kailangan ma-identify natin ano ba yung obligasyon lang na kaya natin. Yan, para maiwasan talaga natin na hindi mabayaran yung mga obligasyon na yun. Sabi dito sa 1 Timothy 5:8, if anyone fails to provide for his own, and especially for those of his own family, he has denied the faith by disregarding its precept, and is worse than an unbeliever who fulfills of obligation in this matter. Sa Tagalog po, sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi nananampalataya. So, ang konteksto po nito, yung nagkaroon ng issue, na sabi nga ni Paul kay Timothy, na dahil yung mga widow, parang pinapa-shoulder na sa church yung mga widow. Sabi ni Paul sa kay Timothy, sabihan mo yung mga kamag-anak, nasagutin nila yung responsibility pa ng mga pamilya, lalo na kung may pamilya pa, yung mga widow. Kaya, pinapakita po dito na kahit sa atin tayo mga may pamilya na, di ba? Lalo na sa magsisimula pa lang na magpamilya. Napakahalaga po na prepare po tayo financially. Di ba? Nag-iipon na ba kayo? So, dapat financially stable po tayo. Kasi, lalo na kapag nagkaroon na ng baby, di ba? Pag malaman mo pangalan sa pregnancy test na positive din ang mga bayarin. Kasi may prenatal check-up, di ba? So, kung ayaw ng party, pwede naman maraming mga health center, pipila ka. Naranasan ko din po mag-health center hanggang kay Soe. Yeah. Una, si TJ born free yun. Ay, hindi pala may binayaran pa rin sa Pabella, 3,000. No, CS, 3,000 pesos. Wow, di ba? Eh, ngayon, magkano na CS ngayon? 150 yata. 150, parang normal na lang yung 150. Normal na lang. Normal yung 150. Di ba? Kaya pag-isipan nyo, yung mga magpapanganda. Budget! Yan. Mag-ipon na. Waki ka ka na. May gossip talaga. No. Sarap. Kaya kung hindi pa kayang ibigay, wag muna. Kasi the moment na lumabas yan, dire-diretso yan mula gatas, diaper, hanggang pagpapaaral, kolehiyo. So, yun. Kasi may obligasyon po tayo na i-provide yung pangangailangan ng ating pamilya. Sabi po ng Matthew 25:21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of many things. Share in the joy of your master. Sabi sa Tagalog, sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging tapat ka sa kakaunti, ipagkakatiwala ko sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kalagayan.
So, makita natin na iti-test muna ni Lord yung management skill natin sa maliit, diba? Sa kakaunti. Kapag nakita ni Lord na kaya natin i-manage yung maliit, no? True enough, no? I-bless talaga ni Lord yan. Kung ano man yung pagkakatiwala. Character muna. So, kung binigyan ka ni Lord ng sari-sari store, no? Pag ano natin yun, ayusin natin yung pag-manage, balang araw, meron ka ng pure gold. Diba? Meron ka na, watermark. Yan. Kaya, sabi nga, diba, wala namang nagsimula na malaki agad. Lahat nag-start sa maliit. Yan. Kaya, the moment na talaga money comes in, set aside natin yung mga dapat bayaran, yung mga obligasyon. Kasi, pag nakita ni Lord na marunong tayo mag-manage, ipopromote ng Panginoon. Amen? Amen. So, sabi ni Pastor Wilbert, live in reality while preparing for what you're hoping for in the future. Diba? Lahat naman tayo may gusto na maging maigi yung buhay natin. Diba? Magkaroon ng breakthrough sa finances. So, habang wala pa tayo sa status na pwede na mag-shopping everyday, diba? Kumain, magkape sa Vietnam. So, tapos, sa umaga, tapos, no, sa tanghali, sa Singapore ka naman magla-lunch. So, tapos sa gabi, nasa COD ka naman, no? Naka-check-in. So, habang wala pa tayo sa status, mabuhay muna tayo, ano lang yung kaya. Diba? Pero, madalas nung sinasabi sa kanila, live below your means. Lagi sinasabi sa mga anak. Kung kaya nyo nang kumain sa Max, mag-Jollibee ka na lang muna. Huwag mo na mabuhay above mo sa kaya mo. Amen? Yan. Next po. Yan. Sa letter C na tayo, no? Sabi dito, money to set aside to repay our debts, mortgage, and loans. Yan. Sabi nga kung meron tayong mga obligasyon, meron din tayong mga utang. So, taas ang kamay mga may utang. Dalawa, dami na may utang. Dami namin mga naka-loan. Yan. May mga mortgage pa kami. 15 years pa yung bayarin namin sa bahay. Sa sasakyan ay 2 taon pa. So, yan. So, after na maset natin yung para sa Lord, sa obligasyon, so, yun naman mga dapat nating bayaran utang. Yan. So, may 4 po na puntos akong tatalakayin dito sa repaying ng ating mga utang. Una, yung debt bound life. Pangalawa, common reason of being bound by debt. Bakit ba tayo nagkakautang? Pangatlo, yung debt lasting principle. At pang-apat, yung debt free life. Ito yung gusto natin, di ba, na makalaya talaga sa utang. Yung walang utang, sarap matulog na wala kayo iniisip na utang, di ba? Pag-ising mo sa umaga, na walang bayarin, napakasarap na dumating sa time na yun. Yan. So, una, the debt bound life. Sabi ng 2 Kings 4:1, pakibasa nga po. The wife of a man from the company of the prophets cried to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." So, dito makita natin, no, yung widow, no, lumapit kay Elisha. No? Sabi niya, humingi siya ng tulong. Sabi niya, namatay na yung asawa ko. No? Pero may naiwan. No, ano iniwan ng asawa? Utang. Utang, no? Sarap sana kung iniwan, yung last will testament, no? Yung mga property ko sa para sa'yo. No? Sana, tapos yung bank account ko, ito ang naiwan. Pero ang nakakalungkot, no, ang naiwan ng asawa sa kanya is utang. Sabi nga ni Pastor Wilbert, you can God-fearing but death found no. Diba? Na hindi exempted kahit na mga believer na magkaroon pa rin tayo ng pagkakautang. Hindi tayo exempted na para hindi talaga laging sumasapat yung pumapasok na income sa atin. Kaya bukod talaga sa pagtatabi ng mga ating mga obligasyon, no, kailangan may self-control talaga tayo na unahin din yung mga dapat nating bayaran. Kaya nga, meron din pong kwento sa Luke 9. Wait lang. Luke 16, verse 1 to 9. Yeah, pakibasa po yung Luke 16.
Jesus said to his disciples, "There was once a rich man who had a manager. He got reports that the manager had been taking advantage of his position by running up huge personal expenses. So he called him in and said, 'What's this I hear about you? You're fired, and I want a complete audit of your books.' The manager said to himself, 'What am I going to do? I've lost my job as a manager. I'm not strong enough for a laboring job, and I'm too proud to beg. I've got a plan. Here's what I'll do. Then when I'm turned out into the street, people will take me into their houses.' Then he went again. One after another, he called in the people who were in debt to his master. He said to the first, 'How much do you owe my master?' He replied, 100 jugs of olive oil. The manager said, 'Here, take your bill, sit down here, quick now, write 50. To the next he said, 'And you, what do you owe?' He answered, 100 sacks of wheat. He said, 'Take your bill, write in 80. Now here's the surprise. The master praised the crook manager. And why? Because he knew how to look after himself. Streetwise people are smarter in this regard than law-abiding citizens. They are all constant alert, looking for angles, surviving by their wits. I want you to be smart in the same way, but for what is right, using every adversity to stimulate you to creative survival. To concentrate your attention on the bare essentials, so you live, really live, not complacency. Just get by on good behavior." Parang hindi kayo nabigyan ng bulaklak at chocolate kahapon. So, parang ano eh, di pa ba kayo nag-breakfast? Yan. Parang kukunti lang yung masaya kahapon na nag-5 times na rin. Yan. So, po yung kwento po ng Luke 60, makita natin dito yung kwento ng shrewd manager. Yung paggawa ng paraan, no? Pagdiskarte ng isang manager. No? Kasi nalaman nung kanyang amo na ginagamit niya yung sa sarili niyang interest. Yan, pang sariling interest. Yung company. So, ginawa, ipapire siya. Nung nalaman niya ipapire siya, anong ginawa niya? Nag-isip kagad siya ng paraan. Paano makakasurvive kung mawawalan siya ng trabaho. So, pinapakita sa atin ng Lord na sa panahon na mga ngailangan tayo, kailangan marunong din tayong dumiskarte. Pero sa tamang paraan. Kasi yung ginawa niya, tuso eh, di ba? Ginawa eh, pinuntahan yung mga may pagkakautang sa amo niya eh, no? Magkano utang mo? Sige, sulat mo, 50 na lang, no? Sa isa, di ba? Pakita natin anong ginawa niya doon para magkaroon ng utang na loob din sa kanya yon, di ba? So yung pagiging streetwise, maigi din po yan. Di ba? Yung matuto tayo maging makasurvive, no? Sa time na talagang kapos. Yan. Pero wag naman po sa maling paraan. Kaya patuloy po na mag-pray po talaga tayo sa Panginoon ng wisdom sa panahon ng scarcity, ng kulang talaga. Pag-pray natin sa Panginoon, Lord, ano ba? Paano ba yung gagawin ko? Anong paraan para madagdagan, 'di ba? Matugunan yung kakapusan. So let's continue to pray for wisdom sa Panginoon. Mag-isip talaga tayo ng mga tamang paraan paano matutugunan pa yung ating mga needs. Yan. Kaya nga, di ba, ang daming avenues para madagdagan yung income natin. No? Binigyan tayo ng Lord ng talent, no? Binigyan tayo ng Lord ng strength, ng ideas, ng skill. No? Kung patuloy natin gagamitin na yon, yung mga avenues na yon, naniniwala ako na patuloy na tutugunan din ng Panginoon yung lahat ng ating mga kailangan. Amen? So, sabi po dito sa, meron po akong papakitang, yan. So, ito po yung ginawa naming, isa sa mga plan, yan. Noong time po kasi nag-housing loan kami dyan sa Bolino. So, yung TCP po ng aming bahay is 780,000. So, nung magla-loan kami sa Pag-ibig, pwede lang na i-loan ko is 700,000. So, kailangan namin bayaran yung 85,000. So, tapos yung magiging monthly po namin is 5,600. 5,163.67.
iba yung nasa isip eh, no? And then, 30 years po yung magiging bayarin namin. So, kwenta-kwenta po talaga. May po talaga ako magkwenta eh. No, 12 months, so 360. So, sabi ko kay Eyong, ang laki! Sabi ko, bago natin matapos to, sabi ko, ang magiging halaga ng bahay, 1,800. Sa monthly namin, 1,858,921 po. So, plus yung naging equity namin. So, ito po yung 1 million, almost 2M na. Sabi ko, ang laki ng interest, more than 1 million. Sabi ko sa kanya, ano kaya, total, kapag naman, kung hey patchoy, meron ka, nagkakaroon ka ng, extra money. Sabi ko, kung doon kaya natin, ilagay. Sabi ko kasi, pwede naman yung tubo sana interest, ilagay na lang natin sa ibang bayan. So, doon, nagkaroon kami ng usapan na para bumaba po talaga yung interest, nag-decision kami na ganun yung gawin. Kasi, para sa akin po, unang-una, hindi regular yung trabaho niya. Parang, pag hindi na nagpadala ng shipment yung amo, wala na. Wala siyang retirement pay, no? Walang mga ganon. So, kaya kailangan maging wise enough din kami kung paano talaga i-handle yung finances. Kaya every time na may ibibigay siya sa akin, so, isusubi ko po talaga yon. Tapos, ang dapat po natin gawin ay talagang ilalagay natin sa principal. Kasi kapag halimbawa, naglagay ka lang ng malaking amount para pangbayad. So, ang gagawin po ni Pag-ibig po dyan o ni Bangko, parang magiging advance lang po yung pay nyo sa amortization nyo. Kaya may iba pong process, sasabihin nyo lang, itong amount na to para to sa principal. Para doon po nila ilalagay yun. Tapos, magiging continuous pa rin yung bayad nyo sa amortization. So, ganun po yung ginawa namin. So, in 5 years, natapos po namin. Noong mga 5 years na po yun, ang ulam po namin ay miswa. Araw-araw miswa. Araw-araw. Natutunan ko yan kay Nanay Lorna. Kay Nanay Lorna ko narinig yung miswa eh. So, yung miswa yung plain lang yun na walang giniling yun at walang patola. Kasi miswa at itlog lang po yun. So, yung may tuturo sa ating wisdom and Lord, kung paano talaga natin, matutugunan, na makabayad po tayo sa mga pagkakautang natin. Sabi ko may kwento rin po dito tungkol kay President Thomas Jefferson about sa pagkakautang niya. Sabi dito, in 1803, near the end of his term as president, Thomas Jefferson wrote to a creditor asking for more time to pay a debt of $558.16 US. So, sumulat siya sa pinagkakautangan niya. Nabigyan pa siya ng more time na makapagbayad siya ng utang. Sabi dito, during the time of depression in the year 1936, the Morris Plan Bank of Virginia printed 30,000 of Jefferson letter as proof that even the best of us borrow and sometimes have trouble making good. Since then, the copy of Jefferson's letter had kept turning up all over United States. It seems that history is determined to remember Jefferson's letter. Nakakaya na, halimbawa, pinagawa ka ng promissory. Gagawin, ipapa-Xerox copy, tapos papamigay, may utang yan, may utang yan. Bawal yun Oo nga, buti na lang nun, hindi pa bawal, Ginawa din kasi ng bangko, ginawa rin ito yung marketing strategy, parang siguro maraming umutang sa kanila. So, makita talaga natin na kahit dumadating talaga sa buhay ng isang tao na umutang siya, diba? Kaya yung pag-handle natin ng finances, salamat, ako nga, thankful ako sa Lord sa mga ganitong teaching. Kasi natututo tayo, ano ba yung tamang pag-handle. Kasi pwede naman sa mga internet, ang daming di ba, mababasa ka, managing your finances, ang dami nung ko. Pero yung mga prinsipyo mula sa salita ng Panginoon, yun ang maganda na i-apply po talaga natin. Kaya lalo na yan sa mga kabataan, sa bagong nagtatrabaho. So kung masisimulan nyo ng maaga ng tama, di ba? Pwede na natin i-practice sa yung magiging future nyo, di ba? Talagang mararanasan nyo yung abundance na nagmula sa Panginoon. Amen? So, bakit nga ba tayo nagkakautang? Ba't ka nagkakautang? Shoes.
Shoes? What's yun na? lumabas na No? sa ano, model. Oo nga, pag bago may lumabas na Kobe, Lebron, no? Yun. Sabi dito sa number 2, common reason of being bound by debt. No? Sabi, always lacking in everything. So, kasi nga kulang lagi, di ba? So, mangungutang. Sabi dito, to be always lacking is just a symptom of a problem in the areas of, no? Kaya tayo nagkakautang kasi nga, ano ba yung root cause? No? Bakit ka nanghihirap o nakakapagutang? Una, work. Yan. Sabi, if the salary is not enough, yan, hindi sapat yung sweldo, di ba? Malaki yung expenses mo kaysa sa pumapasok. Kaya, kailangan marunong din tayo side hustle kung bila kailangan, di ba? Hindi naman pwede agad ka din basta mag-resign para maghanap ng ibang trabaho. Baka mamaya yung gusto mo na sweldo, hindi din naman ibigay ng company na gusto mong pasukan. So, di kung kulang talaga, so maghanap muna ng mga sideline. Yan. Ano pa? Look or add another source of income. Yan nga po yun. Sabi po ng Kawikaan 10.4, wala po dyan. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yan. Kasi diba sa abroad, ilan na yung trabaho nila doon? Yung kaibigan ko, 4 yung trabaho niya. Nung nandito siya, doon niya walang trabaho, antay lang ng padala. Nung kinuha siya nung anak niya sa Amerika, 4 yung naging work niya. Yun. So sabi nga niya kasi, ang hirap nung doon, yung buhay, dami mga dapat bayarin, taas ng kanilang cost of living. Yan. Parang sabi niya, ang mahal na insurance lang, ang mahal. Sabi niya, kailangan, tag-iisa kaming sasakyan kasi hindi pwede i-drive ko yung sasakyan ng anak ko. Kailangan, kung sino mag-drive, nakapangalan sa kanya. Hindi tulad sa atin, di ba? Kung kanino ka pangalan, sabi ko, minsan pag dala ko yung bills, sabi ko, pag meron naman NCAP, kaya yung naman nakapangalan. Kaya yung lalabas yung violation. Nagka-text mo sa'yo? NCAP? Wala pa naman, di ba? Yung message ka agad. Yan. So, yun yung una kung bakit tayo nagkakautang. Trabaho, kulang yung pumapasok. Pangalawa, giving. Yan. So, okay naman yung income, pero bakit kapos pa rin? So, sabi dito, unfaithfulness and inconsistency in giving ensures poverty. Kasi sabi ng 1 Corinthians 4:2, wala rin po dyan kasi nung nire-review ko po ito yung binibigay ng Lord. It is required of steward that they be found faithful. Sabi ng salita niya, kung steward daw tayo, dapat daw faithful tayo. Alam naman natin na tayo po ay steward lang ng Panginoon. Lahat ng meron tayo galing sa Lord. Agree po kayo doon? Amen. Diba? Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, in the world and all who live in it. Saan kayo natira? Diba? Dito pa tayo sa earth, kasi sabi dyan, no? Saan tayo na? Lahat siya may gawa, kaya tayo po ay steward lang, no? Ano man yung possession na binigay sa atin ng Lord. Sabi dito, start honoring God in the midst of poverty. Yan. Kaya tinalakay ni Pastora Susan last week na yung law of the harvest. Sa ano pa, yung common reason, bakit tayo nagkakautang? Budgeting. Yan. If you don't know how to prioritize your budget, you will not become a good steward. Meron pa ba dito na gano? Susulat talaga ng gastusin niya. Si Mama. Diba? Kasi the moment na makita mo yung gastusin mo, alam mo naman kung yung pumapasok sa'yo. Hala, negative na. Yun na kagad ang doon, challenging pag nag-negative na. Yan. So, poor budgeting. Dapat kasi alam natin kung saan napupunta yung pera natin. Diba sabi natin kanina yung sa obligation? Diba? Kung wise tayo, ano lang yung kaya natin. So, yung mga unnecessary doon dapat talaga alisin natin. So, sino nagbabudget? Babae o lalaki? Babae! 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 Yan. So, pwedeng
Kung sino marunong humawak ng budget. Kasi may mga babae din naman na hindi marunong humawak ng budget. So kung sino yung mapagkasunduan nyo, mag-asawa, so, sino nakikita nyo, magaling humawak, mag-handle. Yung merong isang taga-pigil. Merong isa expender yung isa, no, oops, wag muna. Yan. So, pag-usapan talaga ng mag-asawa yan. So, our priority of budgeting should be, ano yung priority ng pagbabudget natin? Siyempre, una si Lord. Diba? Pangalawa, savings, obligation, needs. Huli na yung wants. Huli na yung latest ni Kobe Bryant na sapatos. Huli na yon pag natapos na lahat ng mga bayarin at may nakapag-save na. Mag-save rin naman Oo. kasi. Huli na yun. Kaya ragbihan mo muna. So, di ba? Kasi, lalo na yung pag mga sale, dati lagi din po talaga akong biktima ng sale eh. Para pag nakita mo yung 4 na letra yun, nanginginig ka, nangihinaya ka kasi sabi, 50%, 70 or 85%. Diba? Ay, makakatipid ako ng 85%. Pero pagpunta mo doon, napipili mo minsan, hindi naman yung kailangan mo. So, napag-gastos ka pa ng 15%, di ba? O ng 50% lang, hindi ko na lang to bit. Buti na lang, meron po ako ng gift ng marunong din magbenta. Nagbago isip ko, ay, benta ko na lang to sa'yo. So, kaya kailangan, tutubo ka pa. So, kailangan marunong talaga tayong dumiskarte. So, minsan yung mga impulsive buying, no? Pag nahimasmasan ka na, Lord, nahimasmasan na ako. Pero ngayon, meron na po akong strategy. Yan. Pinaligaw muna tayo, may bibili na ako. Gagawin ko lang, papasok yan, susukat, tapos kakausapin yan, tapos wala na, thank you! Sige, kakain mo na kami yan. Sa online na bibili. Para lang alam niyo yung isang maranasan mo lang yung, mairaos lang, kumbaga. Mairaos lang yung gusto mong bilhin. Tsaka isa din namin ginagawa, kaya ba't kami nagsusukat, may mga online kami nabibila na mura talaga. Sa mukha. Oh, original yun talaga, Yun talaga. same. So, di ba, gusto niya yan, yung spare niya, tingin kami sa mall, 9,000. Kuha ko, 1,600. So, sabi ko, pati gusto ko, pati mga sapatos, yung mga sapatos, yan, Skechers, yan, ay papalit-palit po kami ng Skechers kasi ang bili ko lang, 1,000, 1,600, di ba, Skechers, 4,000, 5,000, kahit yung mga New Balance, may mga original po. So, ganun lang, lang tayo, hanapin natin yung mga source na mura para talaga yung budget, kasi di ba minsan, kailangan talaga, sira na, yung bang dumidila na yung sapatos mo. No, kailangan na maghanap tayo ng mapapamura tayo. Yan. So, kailangan mag-source. Yan. Pang-apat, kung bakit tayo nagkakautang, savings. No, isang dahilan kung bakit talaga tayo nakakapanghiram. Kasi wala tayong savings. Diba? At kung everyday naman ay iraraos, yan. Pero kapag meron tayo unexpected expense, nagkasakit, di ba? So, ang gagawin talaga, makakapanghiram tayo. So, kaya kailangan talaga magtabi tayo kahit sa bahay din po, meron kaming alkansya, pang 20 pesos, tsaka pang 5 piso, tsaka piso. Sa akin yung piso. Sa kanya yung 20. So, ganun po, talaga, yung habit po talaga na pagsisave. Kahit maliit lang. Kasi minsan thinking natin, gusto kagad natin malaking savings, di ba? So, yung maging habit po talaga yung pagsisave. Yeah. Sabi nga, don't be one day millionaire. Yan. Total, wala po tayong flood control project. So, huwag po tayong mabuhay ng luxuries talaga, no? So, wag po tayo maging one day millionaire. Kasi minsan, contractor talaga, no? Sabi, start saving for the future. Yan. So, yung mga unexpected expense po talaga. Kasi nga, minsan sabi, the love of money is the root of evil, kaya hindi na lang, gagastusin ko na to. Pero wag naman po tayo
tayo galit sa pera. Ano yung galit sa pera? Yung ayaw na may nakikitang pera sa wallet niya. Kaya, bili dito, kain dito, no? Yung ubos-ubos ang biyaya agad. So, umpisahan po natin na mag-save. Yeah, kahit maliit na halaga. Ano pa kung bakit tayo nagkakautang? Investing. Yan. Investment is good, but you must be wise or have enough advice or counsel before doing it. Yan. So, kasi mahirap po talaga mag-invest. Napaka-high risk po yan. Kasi minsan, sa kagustuhan din naman talaga natin talaga na magkaroon ng extra income. Kasi diba na-engganyo tayo na mag-invest. Sabihin, mag-invest ka dito. Kaya tulad nun, may nag-ano po sa amin dati na mag-invest sa Soler. 10%, no? O kada 10%. Sabihin, maglagay lang kayo ng 500,000, 50,000 monthly. Kasi nag-invest sila ng 1 million, 2 million, 2 million. So, pinapakita pa sa kanya na pumapasok 200,000. Pinipilit po talaga siya hanggang ako kinakausap. Sabi ko, hindi talaga. So, una-una, pag too good to be true, red flag na po yun. Yung mga red flag, umiwas na po tayo. Lalo ka financial. Diba? So, yun nga, una lang, tumatanggap sila ng 200,000, tapos biglang ang dami rin yung naipasok kasi nga, nakakasilaw, di ba? Yung pera mo na yung nagtatrabaho sa'yo, upo-upo ka na lang, may pumapasok sa bangko. So, ang laki po nung talagang na-scam sa kanila. Kasi ilan sila yung mga nag-invest ng 2 million, 4 million, 5 million. Yan. So, wag po tayo masilaw agad sa mga nag-aalok sa atin ng mga investment. Yan ha. Tsaka kung mag-i-investing po tayo, wag po natin utangin. Diba naman maglo-loan ka para, ipapasok ko investment kasi kikita naman, may papambayad ako sa'yo. Kasi sabi ko, high risk po talaga yung pag-i-invest. Hindi natin sigurado kung talagang kikita o magtutuloy-tuloy. So magiging sayang po yung in-invest natin. Diba? Kaya sabi din dito, investing on depreciated things. So when we are always lacking, we need to look for either one of these things and be willing to make necessary adjustment. Kaya pag-aralan po talaga natin maigi kung maisustain din po natin yung mga investment na papasukin natin. Diba? Kasi halimbawa, nag-invest ka rito, monthly, may babayaran ka pa. Diba? So halimbawa, hindi mo na kaya, mapuparkit lang po yung mga nahulog. So sayang po talaga. Yan. So maging talino po tayo sa pag-invest. Huwag po tayo mahiyang magtanong. Diba? Mag-search muna, pag-aralan. Hanap ng mentor. Oo. Ano pa? Bakit tayo nagkakautang? Poor stewardship. Yan. Spending on things which are not really needed. Yan. Sabi ko nga, pag impulsive buyer tayo, umiwas na po tayo sa sale. Yan. Lumayo. Tayo na po yung lumayo. Yan. Kaya mahalaga yung pagtatrack po talaga natin na budget. Yan. At pag naglista po tayo ng budget, huwag lang po lista, i-implement po talaga natin yung budget natin. Sundin po natin yun. Ano pa? Being boastful or luxurious. Yan. Kaya nagkakaroon din kasi na inflation yung lifestyle. Diba? Pag binago po natin yung lifestyle po natin agad, at wala naman po tayong extra o dagdag na pumapasok sa pera natin, malamang po talaga ay makakapangutang tayo. So kaya kung gusto natin magkaroon ng inflation yung lifestyle natin, unahin natin na madagdagan yung income natin. Ano pa? Borrowing. Yan. Has become a habit even though it's not needed. Parang habit mo na. Parang pag minsan, tapos na yung bayarin sa credit card, no? Diba? 3 months. Ay, kaya ako uli-uli. Yung nag-iisip ka na uli ng uutangin. So, minsan kahit hindi mo naman kailangan na mapautang ka tuloy. Yan. Sabi dito, meron pa naman TV, tapos gusto palitan. Meron naman 55 inches. Gusto 70 inches, no? Gusto naman bulag. No? Meron namang window na aircon. Gusto pa split type. No? Upgrade ng upgrade. Yan.
Kasi tapos na yung bayarin. Gusto umutang na naman. Yan. Tapos pag kahit minsan may birthday, walang budget, ipanghihiram pa. Hindi na lang malaya na tayo sa ganito, no? Day na tayo pag may birthday. Hindi, activate mo ka sa Facebook. Oo, babaguhin mo muna yung date ng birthday mo. Pag malapit na yung birthday mo, no? Punta ka sa profile mo, baguhin mo muna yung date ng birthday mo. So parang makakaalam na lang. Makakalusot ka na. Nakantay namin yung taon-taon. Yung mga close friend lang ang Oo, nakakalaman. yun na lang. At least konti na lang. Hindi yung sobrang dami mong mga ano eh. 19 yun. Oo, ano, birthday. Mag-down payment mo yan. Wala palang kawala eh, no? Sabi dito ni Pastor Rickbert, Tapos obligation yun. ang pagkakabaon sa utang ay hindi nangyayari ng biglaan. Tama naman, di ba? Ito ay nangyayari dahil sa hindi natin nagiging maingat, dahil sa kagustuhan na rin natin masolusyonan ng madali ang ating pangailangan. Minsan yun yung mga tapal system sa utang nila. Gustong bayaran, sisingin ako, utang na lang ako dito. So, yung mga ganun. So, ang paglisan din sa pagkakautang ay hindi madaling bagay. Kung gusto nating makaiwas dito, kinakailangan may baguhin tayo sa paraan ng ating pamilya. Kaya napakahalaga nung pinag-usapan natin. Pag na-identify natin talaga yung reason bakit tayo nagkakaroon ng cycle sa pagkakautang. So, make adjustment. Sabi dito, if you cannot avoid borrowing money, use good credit facilities. So, iyon yung mga hindi nagbibigay ng interest. So, meron pa naman po nagpapautang ngayon na hindi nagbibigay ng Si ate. interest. Kuya. Si ate, si kuya, si nanay, si tatay. Walang interest. Walang interest. So, tapos yung mga paglo-loan din, di ba, sa bank. Yan. Mas maigi po, para sa akin, no? Mas maigi po mag-loan na lang yung sa bank kaysa yung mga lending apps sa online. Diba? Tapos ngayon naglabas po ang SEC ng mga listahan na online na pwede lang utangan na nakarehistro sa kanila. Kasi minsan nga naman pag sa online, diba? Ang dali ng application. Pag sa bangko nga naman, ang daming hinihingi eh. Tulad nung niloan, kay di po kasi ng pangalan, di ba, sa church, nung niloan yung sa bank, napakadami po ng pinirmahan nila at ang dami po requirements. Pati computation pala. Kala natin, di ba, pag maglo-loan, titignan lang yung sweldo mo, kung kaya mong bayaran. Hindi pala. Lahat din pala ng gastusin mo, chine-check nila. Titignan nila kung kaya mo talaga magbayad. Kasi baka mamaya ito yung mga gastusin mo. Titignan, ano na lang ba yung natira sa sweldo mo at mangungutang ka, kaya mo bang bayaran. So, napakahirap din po talaga pag sa mga bangko. Pag sa online kasi, minsan ID lang. Pero napakataas po ng mga interest yan, pag sa mga online app. Sabi dito, you can avail from good credit facility because of your good name or financial integrity. Yun nga, pag sa bangko naman, bago ka po makaloan, kailangan hindi ka delinquent, lalo na sa mga credit cards or ibang mga inutang mo before. Kasi nakikita na po nila yan. Parang meron silang database na naka-integrate na sa mga iba't ibang bangko, mga iba't ibang facilities na nangutang ka, lalabas yung pangalan mo. Kaya pag delinquent ka, tulad ng isang kaibigan, ang laki naman po ng sweldo ng asawa niya, yan, sarili na nila yung bahay. Nung naglo-loan sila, ang liit lang naman ang niloloan. Na ano sila, disapprove. Tapos, sasakyan po yung niloloan nila. Ang liit lang ng sasakyan, maliit na halaga lang. Wala pang 1 pero na-disapprove sila. Kasi yung pala before, meron silang niloan ng sasakyan na hindi nila natuloy. So, parang na sila. Bad na, naka-report. So, yun po. Kaya kailangan ingatan po natin yung pangalan natin. Lalo na kapag sa mga bangko talaga, sa mga iba-ibang private companies. Yung good name, ingatan natin. Kahit naman sa tao, ingatan natin yung pangalan natin na huwag masira. Yan. Sabi pa dito, sa pangatlo po, yan, debt lasting principle. So, una, di ba, kahit na tayo ay believer,
intindihan natin na hindi tayo accepted sa pagkakautang at yung mga common reason bakit sa cycle tayo ng utang. So, ang good news, meron pong biblical principle na pwede tayong pag-aralan. Paano ba tayo makakaalis sa pagkakautang? Yan. So, makikita natin din po yan sa 2 Kings 1-6. Pakibasa po. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. So, letter A, go to the carrier of your grace, tell your problem, hear his counsel, and be quick to obey his instruction. Diba? Makita natin sa story na yung widow lumapit kay Elisha. Kaya makita natin na sa unang prinsipyo, para po talaga din tayo alis sa pagkakautang is, una nating gawin is lumapit po tayo sa ating grace area. Sabihin po natin yung problema natin. Ano ba yung financial problem? No? Minsan, di ba, sinasabi natin sa Panginoon yung ating mga problem. Pero, meron pa rin bagay na ang Lord gagamitin talaga ang ating mga pastor, ang ating mga leaders. Di ba? Tulad ng widow nang hingi siya ng tulong kay Elisha. So, kaya, wag din na yung tuwing nangangailangan tayo, tao kagad yung naiisip natin, diba? Na uutangan. But, nire-remind tayo, kung meron tayong taong lalapitan, yung ating leaders, yung ating pastoral. Yan. So, sabi ng Ephesians 3:2, "Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you." Kaya ang sabi ni Paul, di ba, yung grace na kailangan ng Ephesians Church, no, nasa kanya, diniposito na ng Panginoon. Na kaya, yung grace na kailangan natin, no, nasa ating leaders na, kaya Pastora Susan na. Yan. Si Pastora Susan naman po, hindi tayo i-chismis. No? May utang yan. No? Hindi naman po ganun si Pastora. Kaya sabihin natin yung problema natin, di ba? At kung meron siyang ibibigay na instruction, sundin po natin. Sabi ng John 10:3, "The watchman opened the gate for him, and the sheep listened to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out." No? Dahil nga kinikilala natin si Pastora, ating grace carrier, so kailangan sumunod tayo sa instruction. No? Sabi niya, no? The sheep listen to his voice. Yan. Sabi po ni Pastor Whitbert, "The pastor is the carrier of your grace, is to provide counsel." Yan, pinapayuhan po tayo, correction, pinagsasabihan tayo, and direction. There will be no real and lasting blessing in the life of Christian if they will not connect, listen, and obey their pastor. So, mahalaga po talaga yung strong connection natin sa ating leader. No? Ma-establish po talaga yung shepherd and sheep relationship. Kaya kung meron po tayo kami din po talaga, pag may mga decision making po kami, lalo na pagdating din sa finances, nagsasabi po talaga kami kay Pastor. Kasi naniniwala po ako na sila po yung covering natin. So, kailangan din malaman ni Pastor para pag pinanalangin tayo, specific din yung panalangin, di ba, na gagawin para sa atin. Sabi dito sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not be want." Sabi, pangalawa, "Make an inventory of what is left with you." Yan, sabi yan sa 2 Kings, sa verse 2, sabi di ba ni Elisha, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Sabi nung servant, "Wala na nothing." Pero
Sabi niya, except little oil. So, the Venus perception of little is nothing. Di ba, minsan ganun tayo? May pera, wala. Pero kung meron pa naman, di ba? Sabi nga, poverty mentality po yun. Kapag yung tingin natin sa konti ay wala. Di ba? Kaya bago po ulit tayo mag-isip talaga na kahihiraman, di ba? Tingin ka muna sa bahay mo, ano ba yung pwedeng maging cash dyan, convertible to cash. Di ba? Huwag sanla. Yan, di ba? May gold ka. Sanla mo na lang. Yan, sanla. Yan. Pero yung po talaga din ang natutunan ko sa lola ko. Yan. Sabi niya, bumili ka na lang ng mga lats mo pag may pera kaysa utang ka ng utang sa ibang tao. Diba? So, yun po yung nakagawian ko. Yan ang dahilan. Para hindi tayo nangihiram sa iba, no? Sasanlaan na lang. No, tapos magte-text sa'yo yung Cebuana, no? Happy birthday! Binabati ka pa ng birthday ng Cebuana. Yan. So, tingin po, ano yung pwede na maging convertible to cash. O kaya baka may dormant account po tayo. Pag dormant account po, halimbawa 1 year nyo po hindi nahuhulugan yung savings nyo, yung account nyo sa bangko. Magiging dormant po yan. At pag naging dormant po yan, 200 o 300 per month nililes po sa savings nyo. So hanggang maubos yung savings nyo. So ang gawin nyo na lang, hindi i-close nyo na lang para makuha nyo lahat yung pera na iwan ko. Kaysa mag-dormant account. So nung nakaraan nga po, 2 years ago po yata, kasi hindi ko naman po na aasikaso yung nila ba. Nag-send pala ng letter yung RCBC sa Tramo kasi doon naka-address pa kami. October pa sinend, natanggap ko January na, nabigay sa akin yung tita, January na, pagdating ko, dormant na nga. So, nabawasan na. So, hinabol ko lang tapos binuksan ko ulit. So, yun po, maging tayo, i-track natin, baka may savings pa kayo. Yan. Mag-inventory kayo na mga pwede namang ibenta. Yan. Sabi ko nga, may gift ako ng selling, di ba? Pag time noon, kasi sa dami ng bayarin, sabay-sabay, ginagawa ko, titingin ako talaga sa cabinet. So, pwede yan. Hindi ko magalaw yan. Sapatos na, tsaka laruan niya, hindi pwede galawin. No? Pwede ko lang ibenta sa aming tatlo. Picture, tas send. Tapos minsan papadala ko na sa kanya. So, dali mo to, bigay mo kay sa classmate niya. Kasi inalok ko na sa isang kanalay ko. So, ganun po yung ginagawa ko. Para madagdag yung panggastusin. So, make an inventory what is left to you. Baka marami pa kayo sa cabinet yun na hindi na ginagamit. Mag-garage shape po kaya tayong lahat, no? Para makatulong po talaga. Sabi dito, God can only multiply what is offered and giving to Him. Sabi po ni Pastor Wilbert. So, don't ever think that God can multiply from nothing. Diba? 1 times 0. 0, di ba? 5 times 0. 0. 1,000 times 0. 0. Kahit 1 million yan. Times 0. 0 pa din. So, si Lord, hindi niya mamumultiply kung wala tayong binibigay din sa Kanya. Pakita natin yan sa story sa John 6:5 to 13. Hindi ko na po babasahin kasi napakahaba. Ito po yung story ng feeding, di ba, ng 5,000 people. So, sa 5 barleys and 2 loaves. Nakita natin dito na ginamit ng Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda para pakainin, di ba, yung 5,000. Limited yung resources para ma-meet talaga yung dami kasi 5,000 lalaki lang yun, di ba, sa bilang. Hindi pa kasama yung babae at bata. Kaya, makita natin dyan sa story, pag may time ka po kayo mamaya, basahin nyo po. Every time na dinidistribute po ng mga disciples yung bread, namumultiply, makikita natin yung miracle ng multiplication. Yan. Kaya, after, di ba, na mapakain ng lahat, nawalan ba yung bata, yung nagbigay? Nawalan? Hindi, di ba? Kasi sabi sa last verse, ang nakolekta nila is 12 basket full of bread and fish. So, kaya sa panahon talaga ng pangailangan natin, di ba? Na patuloy natin na ipag-pray sa Panginoon, i-offer natin sa Kanya, di ba? Sa pagbibigay natin ng tithes. Lord, nakikita mo kulang ako, di ba? Pero uunahin kita. In-offer ko to sa iyo dahil alam ko na kaya mong i-multiply.
Amen? So, yung pananampalataya rin po talaga natin. Sabi nga ni Dr. Miles Munoz sa Kingdom Giving Principle, no? When you give something to the King, He will multiply it. Kasi ang King, hindi niya ibabalik sa iyo kung ano yung binigay mo. Halimbawa, may binigay ka sa Kanya. Hindi niya ibabalik na yun din yung regalo mo sa Kanya. Hihigitan niya yun. Alam niyo, familiar kayo dun sa kwento ni King Solomon nung dumalaw si Queen Sheba sa kanya, di ba? No, sabi, makita po niya sa first thing, hindi ko na rin po nilagay kasi 9 na. Nung nabalitaan ng Queen of Sheba, yung wisdom ni Solomon, dinalaw niya, tinignan niya yung kaharian, so na-amaze si Queen Sheba. At sabi doon, nag-offer siya kay King Solomon. So, sabi niya, ilang tinuladang ginto. Nai-imagine ko po pag ginto, nai-imagine ko po talaga eh. Oo, tuloy-tuloy-tuladang ginto eh. Ang 1 gramo ngayon, magkano? Tuloy-tuloy-tuladang ginto, silver, tapos iba-ibang mga spices. So, pero nung pauwi siya, ano yung binigay ni Solomon sa kanya? Kung ano yung maibigan niya, na nakita niya, inuwi niya. Kaya sabi nga dun eh, exceed pa yung value ng gifts na binigay ng Solomon sa kanya. So, hindi talaga natin pwedeng ma-outgive ang Panginoon sa anuman yung binibigay natin sa kanya. Kaya, lagi rin natin tandaan talaga na every time na nire-release natin yung para sa Panginoon, hindi po ito kabawasan. Diba? Binibigyan po natin ng dahilan ng Panginoon para patuloy na pagkatiwalaan tayo. Amen? So, God's ability to use a small offering to meet a huge need is a kingdom principle. So, ano ba yung pinapabitawan sa atin ng Lord sa umaga nito? Para i-release niya na yung breakthrough mo financially. Yan. Kayo na po yung makakasagot mo. So, ano pa yung principle na pwede natin lakaran para makaalis tayo sa pagkakautang? So, be quick to obey God through fulfilling the instruction of your pastor. Yan. Sa 2 Kings 4:1-6, dahil sabi dyan, di ba ni Elijah, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just few, then go inside and shut the door behind you and your son. Pour oil into all jars, and each is filled. Put it in one side. She left him and shut the door behind her and her son. They brought the jars to her, and she kept pouring. Yan. So, kaya makita natin dito na nung binigyan siya ng instruction ni Elijah, sinunod niya agad, diba? Kaya doon talaga nag-start din yung miracle niya. Pag-obey niya sa instruction na binigay din sa kanya. Kasi, hindi rin po naging madali yung instruction na yun. Naniniwala po ako. Diba yung, sabi niya, diba? Pumunta ka sa mga kapitbahay mo, hingin mo lahat ng jar. Hindi po madali na manghingi ano isipin. Hala, ano na yata ito? Ano yun? Gagarapon. Nangangalakal na si sister. Diba? So, hindi rin po madali talaga. Dinuduro din po ng Panginoon talaga yung pride natin. Diba? Sa panahon na nangangailangan tayo. Minsan hindi talaga madali yung binibigay niya instruction para ma-form talaga yung character. Mawala talaga yung pride. So, God has so many ways of doing things before making miracles. So, what is important that you hear God or consulted from your pastor and be quick to act. So, yung agaran talaga na pagsunod ay sabi na Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Kaya, yung pagiging obedient po ay napaka-laking factor. The really explicit and immediate obedience sa instruction, yun yung naging way talaga ng breakthrough niya. Yan. Sa pang-apat, push yourself to seek God first until breakthrough comes. So, hindi ko na po babasahin yung mga verses. Sa Matthew 7, 7:11, alam ko naman familiar kayo sa mga verses na yan. Matthew 6:33. So, sabi nga, ang push, pray until something happen. So hanggang hindi pa nangyayari yung inaasahan natin, panalangin, mag-pray, wag po tayo magsawang manalangin. Kasi makita natin yung persistent widow sa Luke 18:1-8. No, sabi diyan, no, sa verse 1, then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Lagi daw tayong manalangin, no? Huwag tayong huminto. No? Ipaglaban natin sa panalangin yung ating financial breakthrough.
Kasi kung nakikita ng Lord, ginagawa ko yung mga practical way para makaahon talaga, di ba? Oh. So, gagawin din ng Lord yung part niya. Yan. Prayer does not only demonstrate our dependence on God. It is always the key to receive strength so that we will not lose hope while waiting for His deliverance. So, prayer plus faith plus walking in righteousness is the key for our unanswered prayers. So, marami pa tayong unanswered prayer. Kami po, may mga unanswered prayer. So, sabi, manalangin pa rin tayo. Pananampalataya. Slide, please. So, prayer, faith, walking in righteousness. Susi. Pag wala pa, yung sagot si Lord sa ating panalangin. So, pang-apat po, no, na kalooban ng Lord para maputol talaga yung cycle ng pagkakautang natin. The debt-free life. Paano ba mabuhay ng malaya na sa pagkakautang? Paano tayo makakapabuhay? Ano yung gagawin natin? So, yun pa rin po yung verse. So, una, go to the man of God and testify how God blesses you. And if you don't know how to do with the blessing, ask for His counsel and guidance. So, kapag sinagot na Lord yung panalangin natin, no, sinunod na natin yung instruction na binigay sa ating pastor at naranasan mo na yung sagot, no, balik tayo kay pastor. Pastor, ito na po yung answered prayer ko. So, i-update po natin si pastor o yung ating leaders. Balikan natin yung mga tao nag-pray, no, para sa atin. Kasi para mapakita din natin na grateful tayo, no, na tinulungan tayo. Huwag lang tayo lalapit kay pastor pag problema lang. So, mas magugustuhan ni pastora marinig yung mga answered prayer natin, mga good reports yan. So, matutuwa siya. Sabi, some Christian when already blessed start to become inconsistent in their financial integrity. So, don't just come to your pastor to ask for his prayer and counsel when you are in need. No? Every time you are blessed, come to him to testify and update him where you are going financial independence. Kung minsan, tara pastora, Starbucks tayo. Kukwento mo, no? Yung breakthrough mo. Yeah. So, God given to some as opportunity to be in partnership with Him in relation to business or finance. But that opportunity can be lost when we treat Him as consultant and not a business partner. So, minsan, di ba, lalapit lang tayo kay Lord kapag may problema. Parang ganun kasi pag consultant, magtatanong ka, ano yung gagawin ko, tapos wala na. Pero kapag partnership, sabi dyan, ang difference ng consultant and partner, a business partner will do everything he can for success of the company. Di ba? Kaya kapag may partner, di ba, may financial problem, isa yan sa pwedeng magpaluwal, gagawa ng solusyon. Kasi partner mo yan. Kasi consultant lang yan, advice lang yung pwedeng ibigay. Di ba? So, a consultant can be only give an advice but has no authority or free hand to do what is best for the company. Ganun din, kapag consultant yan, ikaw lagi ang nagdidesisyon. So, kung gagawin natin partner si Lord, no, lalo na sa ating finances, so, binibigyan natin siya ng tawag dito, laya. No, kung gusto niya, kung meron tinutuwid sa atin, no, may binibigay na instruction. So, sabi sa Mark 10:17-30, yeah, di ko na rin po babasahin. Sabi ko na ba, hindi ko kayang tapusin po to. So, yung mga verses na po yan, no, yan po yung kwento na kung saan yung, di ba, yung isang mayamang lalaki, no, tanong siya kay Jesus, paano ba kakaroon ng kaligtasan? Sabi ni Jesus, no, ito, gawin mo, no. Sabi niya, nagawa ko na lahat yan. Sabi ni Lord sa kanya, isa na lang ang utos na hindi mo nagagawa. Ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo, bigay mo sa mahihirap, di ba? Ano yung ginawa nung mayamang lalaki? Diba, familiar kayo sa kwento? Ano ginawa ng mayamang lalaki? Nalungkot. Diba? Nalungkot siya. Kasi hindi niya naintindihan na yung pagbibigay, yung utos na binibigay sa kanya ng Panginoon, akala niya mawawalan siya. Mawawala yung wealth niya. Diba? Kaya ano yung sabi ng Lord dun sa verse 13?
100-fold in return in your present age ang pwede natin ma-experience the moment na sinusunod natin yung instruction na binibigay. Kaya ulitin ko talaga, ang kingdom principle, hindi natin ma-outgive ang Panginoon. Diba? Hindi natin ma-outgive si Lord. Kahit gaano kalaki yung ibigay mo kay Lord, marami siyang paraan para ibalik yan. So, pangalawa, live on what is left to you. Yan. Para talagang huwag na tayo magkautang. Hindi kung ano na lang meron, di ba? Yun na lang. Huwag munang gumamit ng credit card, di ba? Para lang ma-maintain. Or para mas maging lavish pa yung magiging lifestyle. Yan. So, sabi dito, we all must decide to live below our means. No? Pagtiisan muna kung ano yung natira. Pagtapos maalis yung tithes, maalis yung mga obligation, no? So, pagtiisan kung ano yung natira. Tulad sabi ko, kung miswa muna, miswa na lang muna. No? Yung mga pang-araw-araw na gastusin na pwede naman non-essential, no? Alisin. Yan. Yung time nga po na nauuso, di ba, yung mga cable, yung signal. Hindi po kami nagkaroon ng signal noon. Mga kapitbahay ko lahat, ang lalaki ng antena sa labas kasi nauso yung signal. Tapos mga internet. Kasi that time, hindi pa namin kaya eh. Ang ginawa po namin para magka-internet kami, kinausap namin yung katabi namin yung bahay. Nag-share po kami sa internet. Ang problema lang, ang aga nila matulog, alas 10, tulog na sila eh, minsan may mga project. Sabi niya, Ma, pinatay na. Sige, teka lang, sabi ko po na kayo, huwag mo nang patayin yung internet. Sige, magtiis muna. Tapos nung time din na, sabi ko, nahirapan na ako magbayad ng kasi naka-postpaid plan po ako. So, tapos lagi pa ako nag-i-exceed. Kasi parang, sabi ko, bakit gano'n? Pag postpaid, ang daling maubos ng data. So, nung pinakat po namin yun, nag-smart magic po ako, kasi smart po ako. So, maglo-load po kami ng 600 pesos, pero good for 3 to 4 months na po sa akin. Ang laki po nung natipid namin. Parang 1,600 na monthly, naging 600 for ilang months. Pero lang kay CJ, ang bilis maubos ng niya. Maubos ng data. Kaya minsan, may budget lang ako. Sasabihin niya, sige ma, share ako. Kasi alam niya, gandun lang eh. Nag-share siya. Minsan din, yung biggest mistake natin, di ba? Yung paggamit natin ng credit card na mali yung intention. So, gamitin po natin yung mga credit card natin sa tamang intention. Ako po, gumagamit po ako ng credit card talaga. Kasi para din, mabawasan yung pag-release ng cash. Lalo kasi pag nag-business po, di ba? Kung gagawin ko sa card ko, imbis na babayaran ko yung cash, yung credit card ko, ilang buwan, mahaba pa, 12 months. So, nabayaran na sa akin lahat. Tumubo na ako, nagkagamit ko. Kaya, i-maximize po talaga natin yung paggamit ng credit card. Pero pag wala po tayong control talaga, huwag po tayo mag-credit card. Kasi, mababaon po tayo. Huwag tayo magbayad ng mga minimum interest lang, napakalaki po talaga ng interest. Kaya, di ba may kasabihan tayo mga Pilipino, pag nagkukulang, ano yung kasabihan mo? Matutong mamuluktot kapag umot, di ba? Gaganon ka talaga. So, magtitipid tayo. Yan. Ano pa? Do or create another source of income and work hard to develop it. Yung mga side hustle. Tsaka maraming gift na binigay sa atin ng Lord. And sa mga kabataan lang natin, ang gagaling nilang mag-drawing, di ba? Mahuhusay sila. Sabi, let monetize your time, strength, talent, and skill. Diba sabi niya kay Manny Pacquiao ang punches ni Manny Pacquiao nga daw, teacher. So, ginamit ni Pacquiao yung kanyang talent, skill. Sa ating mga pastors din. Pagsusulat, diba, ng mga manual, yan. Kay Dr. Jonathan David, maging kay Reverend Rick Warren, pati kay Pastor Wilbert. Sulat. So, yung mga talagang, si Pastor Erwin, meron siyang tinuturuan, diba? Pag gusto nyo matuto sa instrumento, kay Pastor Erwin, magbabayad po kayo, hindi libre.
Yan. Sabi ng Proverbs 21:25, lazy people who refuse to work are only killing themselves. No? Kaya pag wala po tayong extra effort para magtrabaho, di ba? Walang income. So, walang papasok talaga na pera sa atin. Sabi din ng 2 Thessalonians 3:6, we command the brothers to keep away from every brother who is idle and does not live according to the teaching you receive from us. Kaya piliin din po natin yung sasamahan natin. Kasi business people talks about business. Yung mga marites talks about chismis. So, piliin natin yung mga sinasamahan natin. Doon tayo sa, ang pinag-uusapan yung development growth natin, di ba? Mga business ideas. Yes. So, doon po tayo, surround natin yung sarili natin sa mga tao na share ng similar na values natin, mindset. Paano ba ako makakalis sa utang, di ba? Yung mga goals, kailangan meron tayong financial goals, no? Hindi yung one day millionaire. Yan. Makita rin yan sa 2 Timothy 2:6. So, yan po yung mga verse. Ano pa? Be consistent and increase your giving goals, no? Yan, 2 Corinthians 9:6-8. So, Matthew 6:19. Yan, makita natin dito sa, do not accumulate yourself treasure on earth, where moth and rust destroy it, where thieves break in steal. Alam niyo yung story ng Colgate, di ba? They start na pag-give is 10%, hanggang dumating na 90%. No? Ang Colgate na, yun na yung percentage na binibigay nila, 90%. So, sa John 3:27, sabi dito, to this John replied, a man can receive only what is given from heaven. So, saan tayo nagde-deposito? Sabi ni Pastor Weaver, what you give is a testimony of what you are receiving. So, yan. Natapos natin letter C. Ang tagal po talaga ng letter C eh. So, dito na tayo sa D. Kapag may income na pumasok, ang gagawin po natin is money set aside to save for future need. No? Kaya pag may pumasok na pera, no, mag-save na po tayo. Yan. Kasi nga, isa sa mga dahilan, di ba, kung bakit tayo nasa cycle ng pagkakautang is yung wala tayong savings. So, kailangan magkaroon po tayo ng saving goals. Sabi ng Proverbs 13:11, this honest money dwindles away, but he gathers money little makes it grow. Kaya tignan nyo, di ba, yung mga nagkapera sa flood control. O, ang dali din na wala. Kasi, di ba, kinukuha ng gobyerno. So, kaya, kahit maliit lang yung savings natin, at least ating yun, pinaghirapan natin. Yan. Kailangan lang establish natin yung pag-iipon talaga para makaalis tayo sa pagkakautang. Sabi ng Proverbs 6, verse 6, go to the ant, you sluggard, consider its way and be wise. Diba? So, if you want to be delivered from the habit of borrowing, you need to develop a habit of saving. Tama po, diba? Para hindi tayo nangyayarap, kailangan may savings po tayo. So, last, napupuntahan ng ating pera. Letter E, money set aside to support our lifestyle. So, sabi diba sa 2 Kings, sabi doon, you and your son can live on what is left. No, ano lang ba yung natira? So, yun yung lifestyle na gawin natin. No? Our lifestyle is determined by how much is left after our priority in our budget is deducted. Hindi yung lifestyle muna bago alisin yung mga bayarin. Kung ano yung natira, sa lahat ng mga priority natin. Kasi nakita natin, di ba, yung order of priority when money comes in. Sa Lord muna, tapos yung obligation, tapos yung mga bayarin. No? So, sabi dito, that is why we need to have a clear recording of our income, savings, and expense. So, pwede po tayo magsulat. Kahit kung mahirapan, estimated lang, ito lang po mapasok 10,000. So, dapat ang gastos mo, nandun lang. No? Hindi po kasi pwedeng magpantay yung income natin, hindi pwedeng magpantay yung income natin, tapos hanggang dun pa lang sa A, tsaka sa letter B. Diba yung, ibawas mo yung tax, tapos obligation. Wala lang natira. So, paano pa yung ibang portion? Diba? So, sabi, let's start by living honest and live a simple life with dignity.
Kasi sabi po yan ni Dr. Jonathan Baker. Yan. So, wag po tayo lavish, no? Wag po tayo bumili ng payo, ng sasakyan na may payong. Diba? Kano yun? 25 million. Kasi pag kumuha naman po kayo ng sasakyan, may libreng payong, ibibigay yung bangko. Yun na lang po. Huwag na natin piliin yung sasakyan na 25 million kasi dahil sa payong. Bili na lang tayo ng payong. Huwag po tayo maging lavish sa ating pamumuhay. Patuloy na maging tama po yung ating pag-handle ng finances. So, yan kasi 9:30 na po. Nawa po, meron tayong mga practical na principle, no, na patuloy natin lakaran po talaga. Diba? Ano po ba yung ating financial condition ngayon? Magkaroon po tayo talaga ng clear na financial goals. Implement po natin yung budget natin. May mga dapat na adjustment na gawin po. Amen? So, ito po, tayo po ay tumayo at manalangin. Patuloy na pasalamatan natin ang Lord sa prinsipyo na binigay sa atin sa umaga ito. Yes, thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon, sa tinanggap namin, Lord, about paano namin handle, Lord, ang aming finances when money comes in, Panginoon. Salamat, Lord, sa order of priority, Panginoon, na lagi ka namin unahin, Panginoon, at patuloy na magkaroon kami ng self-control, Panginoon, sa pagbabudget ng aming finances. Dahil alam po namin, Lord, kalooban mo po, Panginoon, na makalaya kami sa pagkakautang, Panginoon. But tinuturuan mo kami, Lord, kung paano i-handle ito ng tama. Salamat, Lord, sa financial breakthrough ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God, na bibigyan mo din kami, Lord, ng mga ideas, Panginoon, kung paano kami magkakaroon ng additional income, Panginoon, kung kinakailangan, O God. Salamat, Lord, sa bawat isa din na magbibigay sa iyo, Lord, sa iyong gawain, sa aming tithes and offering. Lord, ito ay act of worship namin sa iyo. Ito as pagsunod sa law, but Lord, binibigay namin ito dahil mahal ka namin, Panginoon, at gusto ka namin i-honor sa resources na meron ka. Dahil pinagkatiwalaan mo po kami, Panginoon, at nais mo na maging tapat kami sa iyo, God. Salamat, Lord, sa bawat ng nagnenegosyo, sa bawat nagtatrabaho, Panginoon, pagpalain mo po sila, Lord, ng gawa ng kanilang mga kamay. At patuloy, Lord, na ikaw ang mag-sustain sa aming mga kalakasan at kalusugan, Panginoon. Salamat, O God, sa patuloy na blessing na tinatanggap po namin, O God, na makakasapat at patuloy na mag-uumapaw po, Lord, para sa iyong iglesia. Thank you so much, Lord, for this day. We thank you and we bless you and we bring back all the glory and honor to your name.